isa sa mga isa sa ngayon, sa masasabi po natin na problemado dahil pinagbabayad po ito ng 3.5 million danyos. Aray ko. Si Anjo Eliana. Matapos po niyang siraan si Titizen nung nakaraang eleksyon, mga kababayan, at ang TBJ. 'Di ba? Si Joey at si Vic Soto. Pero pinunteriya niya talaga dito ay si Tito Soto. Mga kababayan, 3.5 million danyos ang hinihiling na ibayad nitong si Anjo Eliana. Ayan po, mga kababayan. Mabigat yung parusa sa akin, sabi ni Anjo, 3.5 million. 'Di ba? Kahit nag-issue na siya ng apology. Actually, mga kababayan, sabi niya parang masyado namang mabigat, kaya nga mag-a-appeal ako. Ang pakiramdam ko kasi parang may pinatay ako. Para bang meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong ni-rape? Meron ba akong binugbog? Naglabas ako ng emotion, so baka too harsh. Pero hindi eh. Mga ka-GP Natics, ang isang, kapag ikaw kasi ay nagbigay ng statement na mapanira, 'di ba? Tapos ito po ay nagdulot ng sabihin natin pagkalugi or pagkasira ng reputasyon ng isang tao, ibang usapan yan. Kasi sinabi mo na ang TBJ, politika. 'Di ba? Na sila ay nakikinabang, na si Tito Soto ay tumanggap din ng pera. Yung mga ganon, mga ka-GP. Na kesyo, etong tatlong to ay may alam pa doon sa usapin ng pag-rape daw kay Pepsi, Paloma. 'Di ba? Yung ganun yung mga binitawan nitong si Anjo Eliane. So, sa interview mga kababayan, iginit ni Anjo na para sa kanya ay napakabigat daw ng mga pinataw na parusa at sinabi niyang mag-aapela siya sa desisyon. 'Di ba? Sa kanyang payag, pinunto ni Anjo na emosyon lamang umano ang kanyang inilabas at tila kinwestiyon kung bakit ganon kabigat ang naging pananagutan sa kanya. Sinabi rin niyang hindi naman umano nalugi ang TBJ dahil sa patuloy pa rin itong kumikita. Aray ko. Ayun, patuloy pa rin kumikita dahil may reputasyon, may pangalan. Pero again, mga kababayan, hindi ibig sabing kumikita pa rin ang tawag dito, yung palabas or yung programa ng TBJ, hindi na nasira ang kanilang reputasyon. 'Di ba? Kung may malicious imputation, tama lang. Buti nga 3.5 million lang eh. Ang 3.5 million, ito po ay civil lang. Wala pa nga ditong criminal aspect eh. Anjo, mas mahirap kung pinakulong ka pa. 'Di ba? Civil lang ito eh. 3.5 million. Oh, yan ang napapala po ng mga naninira na hindi naman po talaga, mga kababayan, totoo ang kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Nagdulot po ito ng ng sabihin natin doubt sa mga kababayan natin. Siniraan mo yung tao eh. Oh. Kung sinasabi mo na patuloy pa rin kumikita, siguro ang judge hindi naman tanga yan. Kung bakit sila maglalabas dito. Meron ditong offended party. Meron ditong sinasabi natin na yung involving party or offended party, malamang mga kababayan, sila po ay talagang na-damage. 'Di ba? Ang kanilang pangalan, ang kanilang istasyon, ang kanilang programa, yung mga ganun, maging ang kanilang mga business. Kasi syempre, halimbawa, mga kababayan, may business si Joey, may business si Vic, may business si Tito Soto. Yung mga ganon. 'Di ba? Noong mga panahon na sinisiraan mo ay nawala ang tiwala ng tao, inalisan sila kasi nga nung halalan ang ginawa ninyo, 'di ba? Siniraan. Syempre yung mga kanila nung lagi nang kumakain sa kanila, mga kababayan, maaring ito ay nabawas o maaring nawala yung mga regular customer nila dahil sa paninira mo. 'Di ba? Mas pasalamat ka nga eh. Sabihin natin, tinuring ka pa rin na kahit papano ay naging parte ng Itbulaga, naging parte na maging kaibigan nila. 'Di ba? Oh,
Tapos no remorse ka pa. Aray ko. Kung ako sa'yo, nakikipag-usap ka na lang sa kanila, pare, baka naman, bawasan ninyo yung aking multa. 'Di ba? Bawasan yung 3.5 million, di ko kaya. Ganun eh. Eh, no remorse ka pa. Anong walang nilapastangan? Ang paninirang puri ay paglapastangan. 'Di ba? Oh. Kasi, sa totoo lang, ang freedom of speech, hindi po yan absolute. Ang freedom of speech, kahit nasabihin mong totoo, kapag ito ay nakasira ng reputasyon ng isang tao. Kaya nga sabi ko, kahit totoo eh. Halimbawa, mga kababayan, sabihin natin si Joey, may kabit, di ba? Nakita mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mga kababayan, oy, nakita ko yan si Joey, may kabit. Nakikipag-ana-ana doon sa kanyang kabit, nakita ko. Hindi mo pwedeng gawin yun. Mga kababayan, kasi pribadong buhay niya yan eh. 'Di ba? Desisyon niya yan. Oh. Kahit totoo, paninirang puri pa rin yun. Hindi dapat ikaw ang maglabas nun. Ang pwedeng maglabas nun, yung involving party. Sino ba yung involving party? Kunwari may asawa si Joey, yung asawa niya. O kaya yung mga anak niya. 'Di ba? Yun ang dapat na maglabas nun. Hindi tayo. Eh kasi mga kababayan, etong si Anjo nagpagamit nung nakaraan. Kamping-kampi to sa mga DDS eh. Sinisiraan si Tito Soto. Ayaw kasi nila makapasok si Tito Soto na maging senador ulit. Kasi alam nila na threat ito sa mga senador. 'Di ba? Kita nyo na nung nakapasok. Oh, nawala agad si Cheese, naalis sa pagiging Senate President. 'Di ba? After ng ilang buwan, napalitan ni Tito Soto. Yun ang gusto nilang mangyari, sirain ang reputasyon, sirain ang credibility para hindi na makapasok ulit sa Senado. Pero nanalo. Oh. Ito mukhang pera kasi. At saka inggit. Kapag ang tao, tandaan nyo yan kapag ang inggit ang umiral sa isang tao, walang mangyayari sa'yo. At yung loyalty, dapat kapag ikaw, may loyalty ka, kapag kahit papano alam mong humina dahil alam mo naman ang sitwasyon, may COVID, di ba, mga kababayan, magsakripisyo ka rin. Well, hindi natin masisi dahil kung wala na talaga siyang panggastos kaya siya lumipat sa ibang istasyon, okay naman yon. Di ba? Ang problema kasi dito, hindi yung paglipat niya eh. Yung siniraan niya, si Tito Sen, si Vic, si Joey, lalong-lalo na si Tito Sen. Talagang sinira niya yung pangalan eh. 'Di ba? Oh. Eh nung nasira niya, sabay bawi. Sabi niya ano lang daw, pwede naman daw pag-usapan na lang. Aray ko. Wag na daw siyang ihabla. Kaso mga kababayan, huli na. 'Di ba? Huli na. Gumugulong na yung kaso laban sa kanya. Eh di wala, Jane Watson, hello. Gusto niya kasi noon makabawi dahil natalo pala ito. Gustong tumakbo bilang senador din atang hinayupak eh. Aray ko. Di ba? Mga kababayan, baka napangakuan ng malita. Aray ko. GP, labas muna ako, punta ko supermarket. Okay lang po, patapos na rin naman tayo. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat at isang mapagpalang gabi. 5 minutes to go, 6:00 na po ng gabi mga kababayan. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming at syempre sa mga susunod po ng mga uploads. Huwag niyo pong kalimutan mag-like mga kababayan bilang tulong niyo na rin sa akin habang tayo ngayon ay inuulan po ng copyright ni ABS at ni YouTube. Okay? Hindi tayo masyadong umaangat. Nasa pa rin tayo. Pagitan ng 1K to 2K. Diyan na maglalaro yan, mga ka-GP. Okay? So maraming salamat ulit. Buyers! GP nanalo na si Tito Zen. Hindi, meron pa. Iba pa yon mga kababayan.
Iba pa yung napalitan ni Tito Zen si Cheese. May nauna pa.